para pag-usapan ang antibiotic medicine. Marami kasi sa atin na hindi alam kung anong nadudulot ng antibiotic sa ating katawan lalo na pag ito'y inaabuso. Tanong, ano nga ba ang antibiotic? Ang antibiotic ay para sa sakit na bacterial infection. Ang bawat sakit ay may angkop na antibiotic. Tama po ba yan? Hindi maaring uminom agad-agad ng antibiotic pag nakakaramdam ka ng kahit anong sakit. May mga tao kasi na nakaramdam lang ng masakit yung ipin, masakit yung tigiliran ko, parang kailangan kong uminom ng antibiotic kasi yun ang nakakawala. Ngayon, pupunta sila ngayon sa isang drugstore. Pabili nga po ng antibiotic. Ngayon, tatanungin siya, ano po bang antibiotic ang iinumin natin? Di siya makasagot. Kahit anong antibiotic dyan, kasi yun lang naman nakakagaling sa akin eh. Yan ang tinatawag na may angkop na antibiotic sa bawat sakit. Dahil kunyari masakit ang ipin natin, may urinary tract infection tayo, may dengue, hindi natin alam na hindi naman pala pwede ang antibiotic sa mga ganun. Dahil wala tayong alam. Ngayon, mas maganda o mas mainam na kumonsulta tayo sa mga lisensyadong mga doktor para malaman natin at mabigyan ng tamang antibiotic kung bibigyan siya ng antibiotic. Kasi may batayan ng mga doktor kung dapat ba uminom ng antibiotic ang isang tao kapag nagpa-check up at anong klaseng antibiotic ang dapat ibigay sa kanila. Hindi basta-basta o hindi kahit anong antibiotic ang dapat nyong inumin dahil lahat ng antibiotic may side effect. Yan, paalala muli, may angkop na antibiotic sa iba't ibang sakit. Yan ang sinasabi lagi natin. At laging tandaan po natin, doktor ang nagre-reseta ng antibiotic at doktor din ang magsasabi paano inumin ang antibiotic. Hindi ikaw, hindi kung sino. Lisensyadong doktor ang magsasabi at magre-reseta ng antibiotic. Diba? Tama naman yun. Ito pa isa. Naranasan niyo na ba bumili ng antibiotic sa isang drugstore kaso ayaw kayo pagbilhan? Nandito yung mga rason na yun eh. Una sa lahat, walang dalang reseta. Pabili nga po, katulad nung kanina, pabili nga po antibiotic. Basta makasabi lang na antibiotic. Ganyan na lang. Wala siyang dalang reseta. Pangalawa, may reseta ka nga. Kaso, nabili mo na lahat ng binigay ng doktor na nakasaad kung ilan ang nasa reseta. Diba? Pag bumili ka ng antibiotic, may dala kang reseta, nilalagyan ng doktor yan kung ilang araw mo siya iinumin, kung ilan quantity ang nakalagay ng doktor. Ngayon, pag bumili ka ng 6, ima-minus nila yon dun sa binigay na doktor na quantity. At kung anong balanse, yun ang dapat mong mapunan para inumin mo. O kaya kapag nabili mo na lahat yon, nilalagyan ng pharmacy assistant or pharmacist ang FS kung saan fully served na. Ibig sabihin, nabili mo na lahat ng quantity na binigay ng doktor sa iyo para inumin mo. Pangatlo, luma o matagal na ang reseta. O luma na. Kasi nabili mo na siya ngayon eh. Nabili mo na yung 14. Kunyari, January. Bumalik yung sakit mo. Yun pa rin ang binigay mong reseta kasi yun pa rin ang sakit na pina-check up mo. Yun pa rin ang nararamdaman mong sakit. Hindi ka na pagbibigyan ng isang drugstore na luma na yung reseta mo dahil ang antibiotic po ay nire-reseta ng doktor within 7 days lang dapat yon iniinom. Pag yon napuno, o minsan kasi nakakalimutan ng mga pharmacy assistant na bawasan yung quantity ng gamot,
nagiging ano naman sila, "Ay hindi nabawasan, puwede ko pa 'tong bilhin." Pero nagbabase kami sa date ng reseta, hindi nila alam 'yun. Ngayon bibili sila, mangungulit sila, "Sige na, hindi pa naman 'to nabibili, eh." Oh, magre-risk na siya na makabili ng antibiotic kahit nainom niya na 'yun, inulit niya lang ulit. Hindi na siya nagpareseta sa doktor. Pang-apat, nagpupumilit dahil dati na ito ininom. 'Yun katulad ng sinabi ko. Ay dati ko nang ininom kasi 'yan, bumalik lang 'yung sakit ko. Porket bumalik 'yung sakit mo na same na pina-check-up mo, same pa rin na gamot ang ibibigay sa'yo. Kailangan talaga ay lisensyado na doktor ang magbibigay ng reseta. Hindi porket na ininom mo na, uulitin mo ulit, 'di ba? Hindi kasi rason 'yun na umulit lang kasi 'yung sakit ko, eh, ito rin naman 'yung gagastos pa ako. Oh, 'pag ininom mo 'yun, eh, 'pag may nangyari sa'yo, doble gastos ka rin, 'di ba? Ito pa, hindi maaring ang mga ganyang rason dahil hindi tayo maaring mag-self-medicate, lalo na kung antibiotic. Yan, tama yan. Hindi ka pwedeng mag-self-medication. Hindi ka naman kasi doktor. Alam mo kasi nakainom ka. Yun yung nagpagaling sa'yo. Pero pag nagkaroon ka ulit ng sakit, hindi mo na siya pwedeng inumin ulit na hindi ka nagpapakonsulta sa doktor. May mga health center naman diyaan na pwedeng magpakonsulta ng libre. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal kasi magpa-check-up, eh. Yung doktor ko kasi malayo, doon pa sa Makati, pupunta pa ako, pamasahe ko pa, 'di ba? Eh, may mga center naman po tayo diyan, pakita natin yung dati nating reseta, siyempre aalamin ng health center kung sino man doktor yun na nandoon, yung history mo, kung bakit ka uminom nito, ano nangyari sa'yo, tapos magpapa-check-up ka, yun, mabibigyan ka, hindi yung matatakot ka na hindi naman kasi yun, eh, ganyan-ganyan, magsasabi sila na kailangan ko magpapa-check-up, kailangan ko magpa-urinalysis, kailangan ko pa magpa-check-up sa laboratory para malaman. Tama lang po yung ginagawa nila dahil para malaman nila kung saan nanggagaling yung sakit na hinihinaing mo sa kanila para mabigyan ka ng tamang gamot. Dahil ang maling paggamot o pag-aabuso sa pag-inom ng antibiotic ay nagdudulot ng antibiotic resistant. Diyan na pumapasok yung antibiotic resistant. Ano nga ba yung antibiotic resistant? Ang ibig sabihin nito na ayaw na gumana o tumalab ang antibiotic sa iyong katawan dahil sa mali at hindi angkop sa sakit ang nainom na antibiotic. Yan, kasi nag-self-medication ka, hindi naman pala yun ang antibiotic na dapat mong inumin. Inom ka ng inom. O, kasi alam ko yan, 3 times a day. O, for 1 week dapat yan, iinumin ko. Eh, yung antibiotic na ininom mo, hindi naman dun sa sakit para gumaling yun. Naabuso mo siya, naabuso mo yung antibiotic, na antibiotic resistant na yung katawan mo. Ngayon, pag uminom ka nun, at iba naman yung na na-detect ng doktor, hindi natatalab sa iyo yung gamot. Isa pa sa rason, nawawalan na ito ng bisa para labanan ang bakterya dahil sa maling pag-inom nito dati. Tama yun. Dahil sa mali mong pag-inom, nawawalan ng bisa, hindi na e-epekto, tapos hindi na kaya labanan ng antibiotic yung bacterial infection na nasa katawan mo. Dahil na-abuse mo na yung antibiotic, eh. Anong mangyayari kung may antibiotic resistant na? Mas matagal gumaling o mas lalong lumalala ang sakit? Oo, kasi resistant ka na sa antibiotic. Kahit inom ka ng inom ng antibiotic, kahit anong antibiotic ang inumin mo,
matagal 'to gumaling or else mas lalong lalala pa yung sakit mo. Tapos ang ano pang kalalabasan pa nito, mapapamahal ka pa sa mga gamutin mo. Mapapamahal ka dahil binigay na sa'yo ganitong antibiotic dahil mura, na resistance mo na siya, nainom mo na siya ng maraming beses, paulit-ulit na walang konsulta ng doktor, walang hindi binigay ng doktor yun, ikaw lang mismo uminom nun, tataas ulit yung dose. Pag nagpa-check-up ka, "Dok, hindi na po kasi tumalab yung antibiotic na iniinom ko eh." Bibigyan kayo ng doktor ng mas mataas na miligram o mas mataas doon sa ininom mong antibiotic. Hindi na tatalab sa'yo yung unang binigay. Doon na sa mataas. Kung paulit-ulit ka na ganyan pa rin ang ginagawa mo, hindi na tumalab sa akin itong unang gamot, itong nagpa-check up ako ngayon. Ito na naman ulit ang iinumin ko. Hindi na ulit tatalab sa'yo yun kung paulit-ulit dahil kung mali naman at hindi angkop sa sakit ang paggamit mo ng antibiotic. Taas ng taas, pamahal din ng pamahal yung gastusin mo. Kaya po laging tandaan, inumin lamang ang antibiotic ayon sa reseta ng doktor. Sundin ang tamang dosage, miligram, na binigay ng doktor. Importante sa lahat, kumpletuhin ang araw sa pag-inom nito. Halimbawa, nagreseta ang doktor ng good for 7 days ng antibiotic. Dapat ito'y sundin sakaling nakaramdam ka ng ginhawa sa iyong katawan ng 4 to 5 days. Kunyari, binigyan ka ng doktor ng reseta na antibiotic for 7 days. Kailangan mo pong inumin to 3 times a day for 1 week siya. Ngayon, nakaramdam ka ng ginhawa sa sarili mo, ay magaling na ako, 4 days pa lang, 5 days pa lang. Hindi may kulang ka pa ng 2 days. In-stop mo na siya. Anong mangyayari? Antibiotic resistant na rin yung katawan mo. Hindi mo siya tinapos eh. Babalik at babalik pa rin yung infection, bacteria sa katawan mo dahil hindi mo tinapos yung antibiotic na binigay sa'yo ng doktor. Pag bumalik ulit yan, parang yung bacteria magsasalita yan, ay, na ano ko na tong antibiotic na tong pumasok sa katawan na to. Kaya ko tong labanan. Hindi na e-effect sa akin to. Ang bacteria nag-e-evolve yan, parang Pokemon, parang Digimon. Pag ito'y patuloy, nalalabanan niya yung antibiotic dahil nare-resistant mo na yung antibiotic sa katawan mo, kaya niya ng labanan yan. Kaya nga, pataas ng pataas yung milligram na binibigay o pamahal ng pamahal yung antibiotic na binibigay sa'yo ng doktor. Kaya ito, ang payo, pag binigyan ka ng 7 days, inumin mo to sa loob ng 7 days, tapusin mo ng 7 days, huwag mo itong ihinto. Muling nakasaad sa iyong reseta ay 7 days, 7 days din mo itong tatapusin para maiwasan ang antibiotic resistance. May tamang dosage ang antibiotic sa bawat pasyente na umiinom. Katulad na sa mga bata, nakabase sa bigat o timbang ang dosage ng antibiotic. Yan ang sinasabi. Porket katulad ng may mga na-encounter na 250, 500 na pero mga 9 years old pa lang, magugulat ka, ay 500 na po yung nireseta ng doktor. Siyempre tatanong, siguro po sa bigat o timbang ng bata, kaya mataas na miligram na yung binigay, hindi nakakayanin yung 250 milligram. Depende kasi sa doktor yan. Ang doktor kasi ang nakakaalam kung anong dosage at milligram ang ibibigay sa atin o sa mga na nagpapa-check up na kailangan uminom ng antibiotic. Isa ba dito yung wag inumin ang antibiotic dahil
payo ito sa'yo ng ibang tao at hindi ito lisensyadong doktor. Maraming ganyan. Magdadala ng nung mismong lagay ng gamot. Pabili nga ako nito kasi ininom 'to nung kaibigan ko, eh. May kasi siya, UTI, may UTI din ako. Ito lang daw po yung nagpapagaling sa kanya. Pero hindi naman doktor yung nagbigay sa kanya nun, kaibigan niya lang. Yung kaibigan niya nagpa-check up sa doktor pero siya hindi. Para makaiwas sa bayad sa doktor, kinonsider niya na lang yung ininom ng kaibigan niya. Isa sa pinakamali rin po yun. Kung hindi galing sa lisensyadong doktor, huwag niyo pong inumin yung antibiotic. Kasi ang antibiotic ay maraming side effect. Lalo na sa mga hindi hiyang, may mga content ng antibiotic na bawal dun sa mga iba mong iniinom na gamot like yung mga vitamins, mga pang high blood, may pa-kontra-kontra yan eh. Katulad ng iba kasi uminom siya, namaga yung nguso niya dahil allergic pala sa ganyong antibiotic. Ngayon, sino ang sisisihin niya? Yung nagbigay ng gamot. Punta siya sa drugstore. Binigyan mo ko ng ganito, ganyan-ganyan, namaga yung nguso ko dahil sa antibiotic na binigay mo. Ngayon, magiging kasalanan pa ng empleyado ng drugstore dahil dahil sa'yo, binigay mo lang kasi yung hindi ito kasi pinagpipilitan mo, ito kasi binigay eh. Baka pwede na rin sa akin yan. Ngayon, mapapabaliktad na. Magiging kawawa naman yung mga empleyado na pinagpilitan mo na bigyan siya ng ganyang antibiotic. Kaya ngayon, maraming na talagang mga drugstore naghihigpit para sa mga antibiotic. Hindi na siya nabibili ng wala kang reseta. Hindi siya nabibili pag fully served na yung nasa reseta mo. Hindi siya nabibili pag sinabi mo nakalimutan mo na sa bahay yung reseta mo. Maraming nilabas ngayon ng FDA yung mga reseta na pwede sa mga online, sa cellphone, pipicturan, ipapasa sa'yo. Yun ang ipapakita mo ngayon sa drugstore. Kaya wala ka nang pwedeng maging sasabihin na naiwan mo dahil pwede na po kahit sa computerized na ipapasa sa cellphone mo, sa messenger mo, sa email mo yung reseta ng doktor. Dahil malaking bawal talaga yon sa isang drugstore na bumili ng antibiotic na walang reseta. Tapos, isa pa to sa paalala na hindi gamot ang antibiotic sa mga viral infection katulad ng dengue, ordinaryong sipon at iba pa. Uulitin ko ha, ang antibiotic ay para lamang sa bacterial infection kagaya ng pneumonia, tuberculosis, leptospirosis, at marami pang iba. Specific kasi ang antibiotic para sa bawat sakit. Dahil sa bawat sakit ay may angkop na antibiotic para sa iba't ibang sakit. Yun po yung sinasabi dyan na may mga gamot kasi talaga na pang-viral talaga. May mga sinasabi nga nila na yung mga sipon, virus yun, yung mga kasi may mga gamot talaga pero doktor pa rin ang nagbibigay yun. Kaya sa uulitin, marami kasing mga tao na pupunta talaga na walang reseta. Minsan naman kasi, katulad ng ito sasabihin ko, one of the antibiotic na talagang henerasyon na yata yan, yung amoxicillin. Nabibili na kasi, may mga amoxicillin na nabibili sa mga ordinaryong tindahan, hindi siya sa drugstore. Dahil dati ang amoxicillin ay ginagamit nila
sa mga sugat 'pag nagma-manicure o pedicure. Minsan penicillin inalis na rin 'yan. Ngayon, ang amoxicillin po ay hindi po puwedeng gamitin doon sa pambudbud ng sugat. Kasi may tendency rin po kasi 'yun na 'pag binudbud mo dun sa sugat minsan 'di ba lalo siya, lalong namamaga. Ngayon, doktor po kasi ang nagbibigay talaga ng antibiotic. Sinasabi ko po sa inyo, inuulit ko po sa inyo, lisensyadong doktor po ang nagbibigay ng antibiotic, hindi po kung sino-sino at hindi sa mga lisensyadong doktor. Meron pang isa na gamot yung clindamycin o dalasinsi 'pag sa mga branded. Nilalagay ngayon nila sa Eskinol. Ay, pabili nga po ako ng dalasinsi. Lalagay ko lang kasi sa Eskinol eh. Sabi nila, eh, ang antibiotic kasi 'di ba minsan tinatagal talaga is for 1 week lang. Lalo na 'di ba yung mga powder suspension. Kailangan nakalagay siya sa ref. Pag tinimpla na siya, kailangan maubos siya within 1 week. Or ilalagay mo sa ref para medyo tumagal yung kahit hindi siya expired, kunyari expired siya ng 2022, tinimpla na siya. Hindi 2022 din ang expired niya. Pag tinimpla na yun, may expire na rin siya within 1 week. Kailangan makonsumo mo yun. May mga powder suspension na nakareseta ng doktor sa mga bata na kailangan 2 bote ang iinumin. Siyempre, ang mga pharmacy assistant, kino-compute po yun. Hindi po yung basta bili lang po kayo ng bili. Kino-compute nila yung dosage kung ilang ml, ilang beses mo papainumin, ilan ang makukonsumo nila sa loob ng 1 linggo. Kasi meron diyan na 70 ml, ang kailangan konsumo niya is 110 ml. Sabihin natin, 110 ml ang kukonsumo niya. Eh, sa isang bote is 70 ml. So, kailangan makadalawa siyang bote nun. Ngayon, pag na-consume niya yung 110 ml, so sobra yun sa powder suspension, hindi mo na siya pwedeng inumin. Stop mo na siya. Tatapon mo na yun. Hindi mo siya i-stay sa ref. Para kapag bumalik ulit yung sakit, yun ang ipapainom mo dahil hindi pa expired. Hindi po. Wala na pong visa yun. Ganun po yung mga powder suspension na tinitimpla. Kasi kala nila na, ay sobra ako ng 30 ml. Talagang nagsasobra kasi komputado po ng doktor yan kung ilang ml ipapainom. Tapos kung ilang beses yan. Kung ilang araw mo dapat inumin yung hindi naman kasi tumatama kasi ang mga bote ay may 60 ml, 70 ml sa mga antibiotic. Ngayon, pag pinainom mo ngayon yun, sobra talaga, makakadalawang bote ka, iba 3 bote. Pag sumobra yun, discard mo na yun. Discard mo na, tapon mo na siya kasi kahit itago mo yan sa ref mo, kahit hindi pa expired yan, hindi mo na po siya pwedeng ipainom sa bata. Bibili at bibili ka ulit o magpapareseta ka sa lisensyadong doktor. Nung na-encounter ko kasi kanina, may bumibili. Kalimitan ganyan yung mga sinasabi. Pabili nga po ng amoxicillin. Ngayon, tatanong na, may reseta po sila? Wala eh. Ay, hindi po kami nagbibigay ng antibiotic pag wala pong reseta ng doktor. Kahit saan po kayo pumunta, hahanapan po kayo ng reseta. Sasabihin sa'yo, bakit dun sa kabila nakabili ako ng antibiotic na amoxicillin? Ngayon, sana sa ibang mga drugstore, i-comply nila na pag sinabing bawal talaga bumili ng antibiotic na walang reseta, gawin po nila kasi sila rin po yung mapapasama doon eh. Yung mga license natin na pharmacist, kawawa pag natanggalan ng lisensya. Mahaba ang tinuon nila doon sa lisensyang yon para sa titulo nila tapos ganyan lang din ang mangyayari. Hindi tayo susunod sa policy
ng VPAD na kailangan ng reseta ng doktor 'pag bumibili ng antibiotic. 'Pag kayo natsambahan, patay. Patay ang drugstore, patay din ang pharmacist, patay din ang mga pharmacist dahil mawawalan ng trabaho. Kaya i-comply natin talaga yun na no prescription, walang antibiotic na ibibigay. Kasi yun naman po talaga ang dapat. Mahirap kasi mahirap magkaroon ng antibiotic resistant ang isang tao, lalo na kung ang isang tao ay may allergic sa isang antibiotic. Kaya yun lang po. Kaya sa susunod po nating mga vlog ay baka talakayin natin yung branded at generic. Kasi marami ding mga nagre-request na anong pinagkaiba ng branded sa generic? Bakit ang generic mura? Mabisa ba to? Bakit ang branded mahal? Siguro mas mabisa yun. Yan ang susunod nating tatalakayin po. Kaya maraming salamat po sa pakikinig. Sana marami kayong natutunan ngayon tungkol sa antibiotic medicine. Sana po, paalala lang po, doktor lamang, lisensyadong doktor ang nagbibigay ng reseta. Hindi kahit sino, hindi ikaw, hindi yung kaibigan, hindi yung kakilala. Lisensyadong doktor po para mabigyan tayo ng tamang antibiotic sa sakit natin na pinapacheck up sa kanila. Kasi yung isa pa, wait lang pahaba lang. Kasi sa isang reseta ng doktor, makikita mo doon yung pangalan mo. Kasi marami akong nakikita doon na medyo may mali. Hindi naman lahat. Kasi yun yung pinaka-proper talaga na reseta. Pangalan mo, age, kung kailan ka nagpa-check up. Tapos yung reseta ng doktor nakalagay doon, RX, di ba? Pangalan, generic name. Pangalawa sa baba, yung brand name. Pangatlo, kung paano mo siya iinumin. Kung 3 times a day, 2 times a day. Tapos kung ilang araw mo siyang iinumin. At sa pinakababa, yung pangalan ng doktor, yung license ng doktor. Yun po. Pwede naman po kayo magtanong. Kasi yung iba kasi, syempre kaya nga po tayo nagpapacheck up, nagbabayad tayo sa kanila. Para malaman natin yung dapat nating malaman dun sa mga binigay niyang reseta. Hindi yun basta yung iba kasi ina-explain ng doktor, parang ang utak mo lipad na lang eh. Ngayon, pag pagpunta mo sa drugstore, hindi mo alam kung, ay para saan nga po ba to? Para saan nga po ba yan? Para saan ba to? Ganyan-ganyan ang sasabihin nyo. Pwede naman kayo, Dok, pwede po bang palagay sa gilid kung para saan po yan? Halimbawa ng ganito, nagbigay ng antibiotic para sa ganito. Bibigyan ka ng pang high blood, for high blood, lalagay sa gilid. Sa cholesterol, for cholesterol, para estimate mo, alam mo, kung ano yung gamot na binibili mo, kung para saan. Mamaya nagkamali ng reseta, hindi mo alam ano na pala yan. Ako nangyari na sa akin yan, promise. Sa center. Niresetahan ako, pero pagdating doon sa UTI ang sakit ko yun. Pagdating sa drugstore, sino po iinom? Siya matatanungin. Siya po yung anak ko, ganyan. Para sa ano po kasi ito eh. Ganyan po ba? Mali po yung punta ngayon kami, Dok. Mali po yung yung pala dun sa isa niya palang pasyente yun na babae. Diba? Mahirap na kasi. Kaya nga po tayo nagbabayad ng fee ng doktor para lahat po alamin na natin pag nandun na tayo sa loob. Hindi na yung pa isa-isa, kasi ganito po eh. Yung ganang reseta. Ngayon, pag may mga kulang, Dok, baka pwede niyong bigyan niyo ako ng mga vitamins para makabili ako kasi yung iba kasi kailangan may reseta yung ganito. Yun po yun. Yun po, mga sa susunod, matatalakayin po natin yan tungkol sa mga prescription ng doktor. Saka yung mga generic brand name,
ng mga gamot. Ano ba pinagkaiba nun, ha? Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo at sana marami kayong natutunan ngayong gabi. Clap naman po tayo ngayon. Anong oras na ba? Ang oras natin ay 1:14 AM. Nagpuyat na ako dahil sa vlog na to, ha. Kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo sa baba. At sa mga hindi pa po ba na nakaka-subscribe sa akin sa Hip Hop Hottie ng vlog na to, subscribe na po kayo at click the bell button para updated kayo sa lahat ng content o vlog na gagawin ko dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye-bye!